Ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda ay ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ang ika-7 anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonzo y Quintos. Ang kanyang ina ay nahirapan habang nanganganak kay Rizal dahil malaki ang kanyang ulo. Papangalanan ka namin, Jose. Siya ay bininyagan sa simbahang Katoliko ng Calamba, Laguna. Sa ngalan ng banal na anak, tinatanggap ko si Jose bilang isa sa mga sugong ng galing sa Diyos. Salamat, Padre. Gracias. Mabuhay ang bata sa pagmamahal at pag-aalaga sa inyo. Makakaasa ka, Padre. Ang 3 taong gulang na si Rizal ay nagpasa ng kanyang pagkabata sa hardin kung saan sinisiyahan niya ang kanyang masayang mga araw. Habang naglalakbay sila, may isang matandang lalaki na nagbigay ng isang sako sa batang lalaki. At pagkatapos ay, ano ang nangyari? Nang dumating ang mga batang lalaki sa kanilang bahay, nakita nila ang isang sako na puno ng mga ulo. At mula noon, kumalat ang kwento tungkol sa mayaman. At doon nagtatapos ang kwento. Maganda talaga ang kwento, Aya. Pwede pa ba ng isa? Baka sa susunod na pagkakataon ni Sir, kasi tinatawag ka namin. Nay! Papunta na po! Ayun na yung may malaking ulo. Sige! Pagtuwanan niyo lang ako. Balang araw, papatunayan ko sa inyo na matutupad ko ang pangarap ko na yan. Ano nga yung pangarap niya? Magkaroon ng monumento? Baka sa lahat ng monumento, yun lang ang may malaking ulo. Oh anak, matagalan ka ata. At parang malungkot ka. Pinagkatuwaan ako, inay. Malaki raw ang ulo ko. Dahil maraming laman yan. Ganyan talaga ang matatalino anak. Pero inay, ayaw ko maging matalino. Gusto ko maging matapang at matipuno. Hayaan mo anak. Darating din tayo dyan. Bata ka pa. Pagtanda mo, hahabol din yung lakas ng katawan mo. Ang 4 taong gulang na si Rizal ay nakaranas ng pinakamasakit na karanasan nang mamatay ang kanyang kapatid na si Concepcion, ang ika-8 anak sa edad na 3. Sa unang pagkakataon, nagluha si Rizal. Sa sandaling iyon, naisip ni Rizal na hindi na muling magiging pareho ang kanilang pamilya. Sa loob ng 1 linggo, hindi siya makapag-usap sa kanyang ina. Ngunit, madalas siyang nakakita ng pagtangis ng ina habang tahimik na tumitingin sa larawan ng kanyang kapatid na babae. Tinuruan siya ng kanyang ina kung paano magbasa at magsulat. Jose, hindi yan ang tamang pagbabasa ng Espanyol. Akin ang libro at itutulong kita. Nagpunta sina Jose at ang kanyang ama sa peregrinasyon sa Antipolo. Ito ang unang paglalakbay ni Jose sa kabila ng Laguna de Bay. Tatay, ano ang ginagawa natin dito? Anak, nandito tayo ngayon para mag-alay ng dasal na pasasalamat sa mahal na Birhen. Pagkatapos magdasal, nagtungo sila sa Maynila. Sa edad na 8 taon, sumulat si Rizal ng kanyang unang tula sa wikang katutubo na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata.